Araw po sa atin ngayon po ay ipagpatuloy ko po ang karugtong ng aking tinampok doon sa una kong vlog na katawan ni Kristo. Ngayon ay Templo ng Espiritu Santo. Sinulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, kayo ay templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu. Ayon sa 1 Corinto 3:16, ang nagbibigay buhay sa simbahang bilang katawan ni Kristo ay ang Espiritu Santo. Ang kinugalian aral ng simbahan ay nagpapahayag na kung si Kristo ang ulo ng simbahan, ang Espiritu Santo naman ang kanyang kaluluwa. Inilarawan ito ng Vaticano II at ang ganitong paraan. Ibinabahagi sa atin ni Kristo ang kanyang Espiritu na bilang isa at katulad sa ulo at mga kaanib ay nagbibigay buhay, nagbubuklod, nagpapakilos sa buong katawan. Dahil dito, ang gawain ng Espiritu ay maihambing sa ginagampanan ng kaluluwa ng saligan ng buhay para sa katawan ng tao. Ang pagpapahalaga ng mga Katoliko ukol sa mahigpit na ugnayang pampamilya ay dapat makatutulong sa mga Pilipinong Katoliko na manawaan ang simbahan bilang katawan ni Kristo. Binibigyan diin ng katawan ni Kristo una sa lahat ang buhay na pagkakabuklod ng mga mananampalataya sa bawat isa sa pamamagitan ng kanilang pagkipag-isa kay Kristo. Yung ikalawa, sa ilalim ni Kristo bilang ulo, ang mga mahalagang ugnayan ay mamamagitan sa mga kaanib, sa pamamagitan ng grasya at mga kaloob ng Espiritu. Yung ikatlo, ang simbahan bilang kabiyak ni Kristo, nagpapatutuhanan ang tatlong aspitong ito sa binyag at sa Eucharistia. Sapagkat si Kristo tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat ay binibigyan ng isang espiritong upang maging isang katawan. Ayon ay mababasa natin sa 1 Corinto 12:13. Bukod dito, sa pamamagitan ng tunay na nakibahagi sa katawan ng Panginoon sa paghahati-hati ng tinapay ng Eucharistia, tayo ay bahagi sa pagkipag-isa sa Kanya at sa isa't isa. Maraming salamat. Naway meron po kayong napulutan ng konting aral.